Sa pagbalik bansa ni Atty. Gigi Reyes sa dating Chief of Staff ni Senador Juan Ponce Enrile, may mga humihimok sa kanya isiwalat na lahat ng kanyang nalalaman sa pork barrel scam. At kaugnay po yung mga kapanayam natin, Senadora Miriam Defensor Santiago. Senadora, good morning po. Senator? Hello? Yes, good morning po, Senador. Hi, good morning, Arnold. Opo. Yung payo yun na maging state witness si Gigi Reyes, paano po makakahadlang yung pagiging isa ho siya sa principal respondent sa kaso sa DOJ tsaka sa Ombudsman? Ang ating paraan dyan, sa ilalim nating rules of court, ay idemanda din siya. Kamukha ng ibang na demanda. Hindi pa naman na demanda sa korte, no? Opo, kung hindi, ang sabi pa lang ng ombudsman na magdidemanda siya pagkatapos nag-file ng motion for reconsideration, ang ibang mga nasakop sa listahan, pati na itong si Gigi Reyes. So, the status is, she has a pending motion for reconsideration with the ombudsman bago maka-action uli ang ombudsman. Ngayon palagay natin na hindi nag-consider ang ombudsman at isigi talaga niya yung sinabi niya noon, ididemanda na sa korte. Pag nademanda na, kaagad yan mag-issue ng warrant of arrest, tapos hindi pwede magpiyansa dahil non-bailable ang offense of plunder. Kaya makukulong sila sa sinatawag na preventive detention. Hindi pa sila found guilty pero ikukulong muna sila. Pagkatapos, ang mga senador will be automatically suspended from office. Ngayon, pagkatapos niyan, pwede na ang prosecutor, ibig sabihin galing sa opisina ng ombudsman o ng Department of Justice o galing doon sa kanilang pool of prosecutors, bali yung fiscal, he can now file a motion for discharge as state witness ng mga akusado. Kaya pwede ang akusado mag-apply for state witness pero ididemanda muna siya. Oh, yun. Okay, ipapatawag ba siya sa Senado, Senadora? Ayun ang balak ko ngayong umaga. Nasusulat ako sa aming chairperson ng Blue Ribbon Committee na kung maaari, ipatawag kaya. Una, kinukumbida yan, kaya ang pinapadala yung invitation. Ngayon kung ayaw pumunta, pinapadala ng sapina na ibig sabihin pag hindi niya sinunod, pwede siyang ikukulong ng Senado for contempt of the Senate. Pero pwedeng iniisip ko nga kung dapat makiusap ako sa chair ng aming committee na ipatestify itong si Attorney Gigi Reyes dahil hindi pa makapag-testify yan sa korte, matagal pa yon. Ngayon meron siyang counter affidavit, sigurado yon doon sa kanyang plunder case sa ombudsman. Pero ang sinasabi lang niya na wala siyang sala dahil wala siyang tinanggap na kickback. Kaya dapat malaman natin ang buong depensa niya dahil maliwanag na ang depensa niya sa ngayon ay na wala siyang natanggap na PDAF. Ngayon ang gusto nating malaman maliban doon sa pagsabi niyang wala siyang natanggap ay sino ngayon ang nagsasabi ng totoo? Yung mga whistleblowers na siyang base nitong demanda laban kay Attorney Reyes o itong si Attorney Reyes. Siya ba'y naging representante lamang or parang utusan lang siya ni Senator Enrile o siya mismo ay nakikihalok din doon sa transaksyon na illegal na yon. Pero kaya, maganda din yan ipatawag siya sa Senado. Pero nung siya Chief of Staff po ni Senate President Enrile, kamusta yung relasyon niyo with Attorney Gigi, Senadora? Excellent, dahil irreproachable ang kanyang pakitungo sa akin. Siya trato niya akong senador, tawag niya ako palaging ma'am o kaya senator. At malumanay siya magsalita. Kaya nagugulat ako bakit merong mga galit sa kanya doon sa Senado, no? Pero insofar as our own personal relationship was concerned, sa Senado at dito sa aming bilang kapitbahay ko siya dito sa La Vista, wala siyang pinakita na masama. Her conduct has always been beyond reproach. Pero yung pagiging may special siyang relasyon kay Senador Enrile tulad ng sinasabi ni Senador Cayetano, sa tingin nyo ilalaglag niya ang kanyang dating boss, Senadora? Lahat kami nanghuhula ngayon Dahil wala tayong naintindihan, dahil sabi niya mag-issue siya ng statement, akala ko baka kahapon dahil dumating siya nung isang araw lang. Pero wala naman siyang sinasabi. Kung hindi ang sabihin lang niya, harapin ko ang mga charges.
na palagi ko namang hinaharap. Ibig niya sabihin, nung una siyang nademanda doon sa ombudsman, nag-file siya kaagad ng kanyang counter affidavit. Opo. Dahil may affidavit ang whistleblower, so Opo. nag-file siya ng counter affidavit. Ngayon, ang pinaniwalaan ay yung mga whistleblowers na how do you say, na sama siya doon sa mga ididemanda. Nag-file pa siya ng motion for reconsideration. Kaya consistent ang posisyon niya na wala siyang kasalanan. At ang taong bayan na pipilit ngayon magtanong kung parehong walang kasalanan itong Enrile dahil sa kanyang counter affidavit, sabi naman Enrile wala din siyang kasalanan, wala siyang alam doon at baka ginamit lang ang pangalan niya o forged lang signature niya. Okay. Ngayon sabi ng Chief of Staff, itong si Attorney Reyes, na wala din siyang kasalanan dahil ang lahat ay ayon lang sa pagsunod niya sa mga utos sa kanya bilang Chief of Staff. Di kailangan malaman natin ngayon sino nagsasabi ng Totoo. ang totoo. Okay. Senadora, maraming salamat. Good morning. You're very welcome. Bye. Senadora Miriam De Peso Santiago, sinubukan po namin kunin ang panig ni Senador Juan Ponce Enrile pero ayon sa kanyang media relations officer, hindi pa muna magpapa-interview ang senador. Matagal na po iginigiit ni Senador Enrile na wala siyang kinalaman sa pork barrel scam.